Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel. Ayan, so ngayon guys ay meron tayong i-unbox dito na mga essentials para sa ating mga succulents. And papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa kanila, fungicide, and ano yung ginagamit ko sa kanila guys. And ayan, sa mga nagtatanong, ito po sila. So ayan guys, ito yung tinabili ko na mga essentials para sa ating mga succulents or sa ating succulents. Ayan, ito, furadan. Ganito yung furadan na nabibili dito sa amin guys. Kinikilo lang siya. So, yung kilo niya ay 130 pesos. So, 2 kilo to guys na pinabili ko kasi nagsasaboy ako dito sa aking garden para walang pumupuntang ants. Ayan. Lalo na sa daanan. Yan kasi, syempre, di ba, lalo na kapag umuulan-ulan palagi, nandito sa loob ng greenhouse, tuyo. Kaya naman, yung ants talaga, pumapasok yan dito para dun sila magbahay kasi dito tuyo. So, ginagawa ko, nagsasaboy ako dyan sa mga ilalim-ilalim, sa mga rock natin, para walang ants talaga. So, dahil, di ba, rice hull yung gamit din natin, marami ding nagtatanong kung hindi ba daw nagkakaroon ng ants or hindi ba sila pinupuntahan ng ants. So, hindi naman po kasi meron tayong nilalagay na furadan. Ayan, hindi lang ants yung naitataboy nito guys, pati anay. Ayan, ito. Tapos ito naman, tingnan natin ano laman nito. Ayan, ito siya guys. Nakapack siya sa karton ng Surekill. Hindi, nilagay lang nila dito guys sa karton ng Surekill. Ayan. Ito yung binili ko sa kanila. Ayan. Ito yung Tango. Ayan guys. Ayan. Yan yung gamit natin na systemic fungicide. So, dalawa guys yung binili ko kasi medyo mura-mura dun sa nabilan ko na seller sa Shopee. Ayan. Tapos, bumili din ako ng 7. So, nirecommend kasi ito sa akin ni Ma'am Mercy before. Ayan. Ito daw na 7 ay ginagamit nila sa kanilang mga succulents para sa pesticide. So, ayan. Bumili ako ng isa. So, para pag may uod, diba, pwede tayong mag-spray. So, ayan. Ito systemic fungicide, Tango. Yan, ito naman para sa ating pesticide. Yan siya guys. Tapos, itong malaking box na to guys, ay, ano to, Osmocote yan. Kasi, wala na tayong Osmocote. Bumili ako ng Osmocote para makapaglagay tayo sa mga bago nating tanim na succulents. And yung mga cacti natin, ng mga bagong ripat, lalagyan natin ng Osmocote. Sirain na natin to. So, yan guys, yung mga gamit ko sa aking succulents dito. Kailangan talaga guys, nag-spray talaga tayo ng fungicide and then ng pesticide kasi hindi talaga maiwasan na magkaroon sila ng sakit. Parang tao din yan guys, nagkakasakit. Kailangan din ng gamot. Para hindi sila magkasakit, kailangan mayroon din silang panlaban, di ba? Panlaban sa sakit. So ito naman, sinabay ko lang to guys kasi meron naman din sa seller na binilan ko ng Osmocote. So ito, sterilized na to guys. Yan, sterilized coco feet. Yan. So bumili ako guys kasi gusto ko siyang ihalo sa ating soil mix sa cactus. Yan. Kasi diba nagre-repot ako guys ng cactus ko. So, hahaluan ko ulit ng ganito yung ating soil mix.
Kasi mauubos na naman guys yung soil mix ko. After ko mag-ripat ng cactus, mauubos na naman siya. And kumuha din ako guys ng ano doon sa seller ng vermicast. Ayan. So kapag nakaka-timing talaga guys at meron tayong budget, so yun, bumibili din talaga ako nito. Kaso basa siya guys, oh. Basa yung ano nila. Hindi siya tuyo, basa. Bakit basa? Yan o, basa. So, kailangan ko itong patuyuin kasi sobrang basa naman guys. Ayan. 1 kilo ba to? Yan siya o. Sobrang basa, kaya mabigat. Mabigat talaga siya guys kasi basa. Yan, tapos ito na guys yung osmocot. So, itong seller na to, ito yung binilan ko ng osmocot ko dati. Yan. So, first time ko lang din sa kanya bumili ng Cocofit, tsaka ng vermicast. Ayan. Medyo nakaano talaga itong ano natin, nakasecure itong ating osmocot kasi syempre baka mabasag. Ayun, maganda naman yung ano ng seller na to guys. Dati nga parang binigyan niya ako ng free na seeds yata yun eh. Ngayon parang wala. Walang free seeds. Tigas. Ang tigas niya. Sobrang balot ng tape. Ayun. Ayan siya guys. Ayan. Ito. Meron pa din. Meron siyang free na seeds. Ayan. Ayan. Nakapak talaga siya. Ayan. So, 1 kilo talaga yung binibili ko nito. Ito lang talaga yung pricey. Yan, pricey talaga to guys. Kasi, diba, mahal yung osmocot na ganito. Ayan. So, ayan siya guys, oh. Osmocot. 14. Ayan. Control release fertilizer. So, ilalagay nyo lang to guys sa sa ibabaw ng plants natin. Pwede naman yung ihalo sa inyong soil mix. Ayan. So, ganun yung ginagawa ko. Kapag potted na sila, ilagay nyo lang sa ibabaw or kapag nakalimutan nyo, pwede din sa ibabaw. And pwede nyo ihalo sa inyong soil mix. Ayan. Ayan siya guys. So, yan lang naman guys yung ginagamit ko sa aking mga halaman. So, meron din tayong ginagamit sa kanila na detain, yung color yellow, tsaka yung color blue. Ayan sila guys. Ayan, ito first time ko siyang gagamitin. Kasi before yung gamit ko dito ay, nakalimutan ko guys kung ano yung pangalan nun. Dati kasi nagamit ko yun, parang nasobrahan nata sa timpla yung husband ko. Kasi yung ano niya, pinang-spray niya sa kalamansi namin dati. Tapos, yung natira, in-sprayhan niya ng yung parang lang guys, parang konting-konti lang naman din guys yung inano niya. As in, parang shower lang ng konti. Yung dinaan niya sa aking mga succulents. Nag-yellowish yung mga leaves ng aking mga succulents. Dati pa guys, ewan ko kung na-share ko yun sa inyo. Tapos, nagkaroon sila ng mga dot-dot, tapos yung nag-yellowish nga. Kumunti yung dahon nila. So, nasira yung ating succulents dahil siguro guys, matapang yung pagkatimpla nung nung gamot na yun. So, kaya naman, nag-spray ako nun dito guys. As in, mild na mild lang talaga yung timpla ko. Kasi matapang talaga siya. Chicks pala yun guys, yung pangalan niya. So, ngayon, ito try natin. Yan, kasi nag-ask din ako kay Ma'am Nida. Ginagamit din daw nila ito para sa mga millibugs. Yan, ito daw yung gamit nila. So, try ko muna guys. Yan siya. 7. So, yan lang naman guys yung ating mga na-unbox galing
sa Shopee. Yan. And bigyan ko na rin kayo guys ng update dito sa ating mga succulent. So, kung saan ko nilagay yung ating mga niripat na cactus. Pansamantala, dito ko muna sila guys nilagay. So, yung dito, finorward ko doon yung ating mga yan. Yan, tinanggal ko kasi yung nandyan ng mga brown pots. Tapos, tinanim ko na yung ating rosea. Tapos, ayan, dito ko muna sila guys nilagay kasi wala pa akong patungan. Yung ating Lola Lepi nandun banda guys. Ayan, ito yung free sa akin ni ma'am. Ayan, tapos, dito naman banda guys. Nandito yung ating mga trumpet, Lola. Ayan, si Lola. Lumiit talaga guys si Lola. Ang laki-laki niyan. Tapos, yan, yung galing kay ma'am Herlets. Yan yung ating, naanggihan pala siya guys. So, pag-spray ko siguro doon. Dinilig ko kasi yan spray. Yan, okay lang yan. Yung ating Lola Lepi, Mont Blanc. Ayan. Tapos yun, babies yun guys ni Rosea. Tinanggal ko, dyan ko siya nilagay. Kasi na dyan ko siya nilagay. Tapos nilipat ko siya doon. Tapos yung baby, tinanggal ko na. Ayan, yan yung nilagay ko dyan. Yan siya. So, yan lang naman guys. Tapos ito, dito ko na rin nilagay. Inisprayan ko na rin to guys. So, yan, kahapon ko lang to na pot. Yan sila. Tapos ito. Mabait naman kasi to guys eh. Gusto nito yung mga basa-basa. Bali, parang minist ko lang yung top ng soil nila guys. Ayan o. Tested ko na to, mabait to. Pero ito, first time ko magkaroon nito. Kaya di ko alam kung magugustuhan niya guys yung pagdilig ko sa kanya. Ayan. Pero sa top lang naman yan. Konti lang naman yung dinilig ko sa kanya guys. So, bigyan ko na lang kayo guys ng update after 1 to 2 weeks nito guys sa atin kung kumusta ba sila. Ayan yung white zebra ko guys. So, yan lang muna sa ngayon guys. That's all for today's video. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye bye.